Itong topic na to will be difficult for some people kasi this involves mental health. This involves mental health. At kung paano ginamit ng isang doktor sa pamumulitika ang mental health. Mental health is a serious topic. Ako nga, iniiwasan ko yung topic ang mental health eh. Kasi seryoso yan eh. Pero para makapolitika lang, merong mga tao na gagamitin nila yan para lang makapolitika sila. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. PBBM's mental state is concerning, sabi ni Dr. Abado. You really had to go there? Sabi, public concern over PBBM's alleged drug use and potential addiction. See? Hindi pa nga kayo sigurado eh. Tignan nyo, nakakadiri talaga gumawa ng... Kayo, SMNI, kayo na yung pumalit kay Krappler. Seriously. Kayo na yung pumalit kay Krappler. Of course, andyan na yung PIDEA leaks, pre-operation report, etc., etc., Bato de la Rosa. Huwag natin pag-usapan yan. All of those are BS. Pero ito yung sinabi ni Dr. Abadoy. Sabi niya, according to former PCOO official, Dr. Lorraine Badoy, by the way, she's an MD, MD. So, medical practitioner siya. Such actions by the President are alarming. Nakaka-alarma daw, guys. Sabi, as a doctor, take note ha. Take note. As a doctor, bilang isang doktor. Ibig sabihin, she's making an expert opinion. Doktor eh. As a doctor eh. So, ibig sabihin, nagsasalita siya bilang representante ng mga doktor sa Pilipinas. So, medyo may bigat na yung sinasabi niya, di ba? Medyo may bigat na. Doktor eh. Doktor. As a doctor, okay, I'm really worried about the mental condition of the president. Because just recently, well, actually, even from the beginning, one after the other, the type of decision-making skill he has, it really matches what we've heard. And he hasn't responded to the point where we can be satisfied about his substance abuse disorder. We hear about it and yet he hasn't responded to that. So, ibig sabihin, dinadiagnose ni Dr. Abadoy, si PBBM, sa kanyang mental state. Coming from the position of a doctor. Again, this is a professional opinion. As a doctor daw eh. Just recently, within 12 hours, the regional director of Region 11 in Davao City was replaced 4 times. It's like a noontime show, which reflects the caliber of thinking of our president. So within 12 hours, 4 replacements were made. What worries me is that within 3 hours, it's ridiculous. It's like a noontime show. Talk about saying a lot of things without actually saying something. Ang dami niyang sinabi pero parang wala siyang sinabi. Alam naman natin yung kwento sa likod nito. Ang kwento niyan, mga kotsero, hindi po si PBBM na nag-decide yan. Ang nag-decide po dyan ay PRO 11. Police Regional Office 11. Yun po, yung Police Regional Office 11 ang humahawak ng Davao City Police Office. Oo.
So, ang nagka-problema dito, kung meron tayong gustong sisihin, up to Marbil. PNP chief. Marbil. Bakit? Jurisdiction niya to eh. PNP. So, bakit nyo dinediretso kay Presidente? Siyempre, hindi kumpleto ang batiko. Hindi mo pwedeng batikusin si Marbil. Kailangan diretso kay Presidente. Naalala ko dati, mga kotsero, kapag binabati ko si Digong, alam nyo ang automatic statement ng mga DDS na na-absorb ko rin sa kanila. Natutunan ko to sa kanila eh. Kapag pinapanood ko kasi sila, ganito sila magsalita eh. Kapag, let's say, nung nagka-problema yung pandemic, di ba, nagka-problema dun sa pandemic response, ano ang response ng mga DDS vloggers? Ano yung sinabi nila? Bakit nila sisisihin si Presidente? He's doing his best with what he has. Bakit hindi nyo sitahin si Duque? Diba? Bakit hindi nyo sitahin si Duque? Si Duque ang may hawak ng DOH. O bakit hindi nyo kayang gawin ngayon? Ba't hindi nyo sitahin si Marbil? Ba't dinidiretso nyo kay Presidente? Malay ba ni Presidente dyan? Kung bakit nagtanggal-tanggalan dyan? Inireport nyo na ba yan sa DILG? Sinabi nyo na ba sa DILG na, uy, ba't may ganyan? Kasuhan natin ang DILG. Masyado silang magulo. Nung panahon ni Digonggong, ang may kasalanan palagi, yung cabinet secretary. For sure yan. Nung nagkaroon ng mass importation ng rice, nagkakaproblema ang local supply. Bakit hindi makakompete sa imported na bigas? Sobrang dami. Anong naririnig natin sa mga DDS vloggers? Bakit kasalanan ni President Duterte? Hindi kasalanan ni President Duterte yan. Ang alter ego niya sa Department of Agriculture ang may kasalanan. Sino ba yung alter ego niya doon? Si William Dar. Tapos ngayon nakalimutan niyo na yung mga pinagsasabi niyo noon. Para i-insulate niyo si Digong, dinediretso niyo ngayon kay BBBM. Ganun lang ngayon. Oo, strategy yan ng DDS vloggers. Hanggang ngayon, yan pa rin naman strategy nila. Hindi naman nagbago. Sabi niya, because what's going on in our country right now is really abysmal. It's like a nightmare. What's going on with the president? We are seeing it. What we are seeing now with Pastor Kibuloy and the kingdom, horrible as it is just being replicated all over the country and all branches of our government. See? Ito yung sinasabi ko kanina, mga kotsero. Ang dami niyang sinabi, pero wala siyang na-communicate. What did she communicate? Nothing. She said a lot. Marami siyang sinabi. Pero anong kinommunicate niya? Wala. Nakakatawa lang, mga kotsero. Inisip ko, kasi ngayong nag-aaral ako ng law school, isa sa mga naging subject namin, mga kotsero, yung aming Code of Professional Responsibility ng mga lawyers. Pinamemorize sa amin yun, mga kotsero. Pati yung lawyer's oath na binago na naman. Mag-memorize na naman ako. But anyway. So, inisip ko, meron kayang gantong version ng mga doktor? Meron pala. May ganong version ng mga doktor. Oo. Ang tawag nila, Code of Ethics of the Medical Profession. PRC yan. 2019. Bago to. Bago. 2019 yan bago yan. Meron pala silang Code of Ethics. Ngayon, bilang doktor, merong mga responsibilidad yan. Responsibilities to the healthcare system, responsibilities to patients, general principles, etc. etc. Ngayon, dito ko tinignan Article 5. Kasi syempre community. Community yan Being part of the community. Media exposure. So, ito yung nakita ko. Okay. Sabi, media exposure. Di ba nasa media ngayon si Dr. Badoy, di ba? Nasa media siya Physicians involved in media must be well informed of the subject matter under discussion. Only the name of the physician and the membership to a society or institution may be mentioned or posted. Articles written by physicians must be evidence-based. They should not disclose any potential conflict of interest if relevant.
physicians shall not commercially endorse any medical or health product. So, Dr. Abadoy, since tinawag nyo naman na merong mental health issue ang ating presidente, pwede ho ba namin hingiin yung ebidensya nyo dyan? Pwede ho ba namin malaman yung inyong ebidensya tungkol sa mga sinabi nyo na tungkol sa mental condition ng ating presidente? Baka lang ho. Baka kasi may alam ho kayo na hindi ho namin alam. Baka lang ho. Total naman, in-expose nyo ho sa media eh. Kayo ho ang nagsabi na ang presidente ay may mental condition that is affecting his decision making not just one time but from the very beginning. Meron ho ba kayong ebidensya dyan? Kasi sinabi nyo po as a doctor, bilang isang doktor. So it is a professional opinion. Alam niyo mga kotsero, out of politics, I sincerely hope na out of politics, makakasundo ko sila Dr. Abadoy. Kasi before today, or before this season, kung kailan bumalitan sila kay PBBM, we're actually good out of politics. Okay naman kaming lahat. Hindi ko naman sila kaaway. Now that we have different political stand, I sincerely hope that even after this, we can still remain civil at the very least. But I do have to ask, total naman sinabi nila eh. Sila yung nag-claim eh. May ebidensya ho ba kayo? Yun po kasi nakasulat sa professional ethics nyo. Regarding media exposure. Articles written, well, in this case, it's not written by the physician, but it is a medical opinion stated by a physician. Was that statement? Can that statement be corroborated by data? Meron ho ba kayong psychiatric evaluation na pwede kong ipakita sa amin para masabi nyo po na totoo ho ang sinasabi nyo na ang presidente ay may maluwag na tornilyo? Mga kotsero, again, in the battle of ideas, the idea that has the evidence or the idea closest to the truth is usually the winner. Usually. Pero minsan kahit totoo na, hindi pa rin pinapaniwalaan. Kulang na lang, sabihin nyo na ipasok na si PBBM sa mental eh. Pero alam nyo ako mga kotsero, may sasabihin ako. Ito validated to. Kasi merong public records. May public records to state that this person possibly has a psychiatric disorder or psychiatric problem. The President of the Philippines is probably a psychopath. September 17, 2016 article. Rodrigo Duterte endorses extrajudicial killing, called Barack Obama the son of a whore, and lamented not being the first to a murdered Australian woman. Hindi ho kailangan doktor para paniwalaan. Bakit? Kasi ho, 'di ba ho nagpa-recognize ng divorce si Duterte? Sa kanya pong recognition ng divorce, mga kotsero, parang psychological incapacity yata yung kanyang ginamit. At dahil dyan, mga kotsero, kailangan mag-submit ng psychological evaluation ang kanyang psychiatrist to justify that there is indeed a psychological condition that prevents Rodrigo R. Duterte to fulfill the marital obligations of a husband to his wife.
Ito ang sabi ng psychiatric evaluation. In her report, she called Duterte a highly impulsive individual who has difficulty controlling his urges and emotions. He is unable to reflect on the consequences of his actions. As a result of his behavior, his wife Elizabeth Zimmerman suffered a partner relational problem brought on by the stress of Duterte's infidelity. According to ABS-CBN, a Philippines News Network, the judge granted the divorce. Si Natividad Dayan ang naglabas ng ang nagsabi nung kanyang tawag dito. Decision na sa isip ko. Report ng kanyang psychiatric evaluation. In this case, psychological evaluation. Dayan concluded Duterte has antisocial narcissistic personality disorder, a dual personality disorder characterized by callousness, hostility, and impulsiveness, antisocial, and problems with self-esteem, intimacy, and condescension, narcissistic. If Dayan's assessment is correct and Duterte is a psychopath, it might help us understand why the Philippine president has caused so much harm and felt so little remorse. 20,000 dead, wala siyang nararamdaman. No guilt at all. 20,000 dead. It would also serve as an important warning for those questioning the suitability of other candidates for powerful positions in the world. So, syempre, hindi na yan. Hindi na related sa atin yan. US na yan. Anong masasabi mo dito, Dr. Abadoy? That is an actual psychiatric evaluation or psychological report used in the recognition of Duterte's divorce. Yan ang mental health disorder. Yan ang mental health disorder. Pero, anong lagi mong sinasabi? Mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba? I love you, Rodrigo Roa Duterte. May mali talaga eh. Alam niyo mga kotsero, may mali talaga eh. Kaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi to, mga kotsero, para ikaw ay maging legit na Duterte supporter, kailangan mong isuko ang iyong logic at common sense. Bakit? Tingnan nyo pinagtatanggol nilang lahat si Kibuloy. Pinagmumukha nila na si PBBM ang agresor. Pinagmumukha nila na si PBBM ang umaatake kay Kibuloy. Mga kotsero, baka lang nakakalimutan nila. Kaya nasabi ni Dr. Abadoy, I think Bongbong Marcos is an empty vessel. Walang karakter itong taong ito. When you look at him, he is empty. He is vacuous. There is nothing in his head, in his heart, and nothing in his mind. Pastor was the kindest to him. Pastor Kibuloy daw. Inaatake daw si Kibuloy eh. SMNI treated him with respect. No other media company treated him with respect. In fact, he is called the plunderer's son. Kasama ka dun eh. Saka tumawag kay presidente na anak ng magnanakaw. I'm looking at Bongbong Marcos and what I see is an empty vessel. He is soulless. He is heartless. He has no mind of his own. He is a puppet. Yan ang sinabi ni Dr. Abadoy. Doktora, I would like to ask you this question. How do you feel about the victims of sexual abuse and trafficking done to them by Apollo Kibuloy? Bilang isang babae po, Dr. Abadoy, ano po ang inyong nararamdaman sa mga babae na biniktima ng sexual abuse at human trafficking ni Apollo Kibuloy? Bago ho kayo magbato ng kung ano-ano sa presidente natin na nag-i-implementa lang ng warrant of arrest, tanongin nyo ho muna yung sarili nyo, ano ho ang posisyon nyo dito? Mga kotsero, pakinggan lang natin yung kwento nung isa. Nung isa lang. Ito yung sa hearing nung nakaraan. Mga kotsero, we need to remind ourselves kung bakit may warrant si Kibuloy. We need to do that. Kailangan alalahanin natin bakit siya may warrant. Kasi nawawala sa kwentuhan eh. Nawawala sa kwentuhan nung usapin ng warrant, yung overkill daw, etc. Nakakalimutan na mayroong mga totoong biktima na naghabla tulad niya.
Noon natin. 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos
Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Baka nakakalimutan natin yung totoong biktima. Dapat sila yung front and center eh. Kasi may mga totoong biktima. Hindi naman mag-i-exist yung kaso na yan kung walang biktima eh. Hindi mag-i-exist yung kaso na yan kung walang krimen. I can't even joke about it. Hindi nga ako nag-sound effects eh. Bakit? Nangya ako, lalaki ako, nagagalit ako eh. Siguro normal lang yan sa mga lalaking normal mag-isip ba? Na kapag merong vulnerable. Alam mo, kaya meron tayong mga hiwalay na batas para sa babae at saka bata eh. Kasi vulnerable sila. Madali silang mapunta sa malagay sa isang posisyon ng pang-aabuso tulad ng ginawa ni Kibuloy dito sa babaeng to. 17 years old. Barely an adult. I can't even joke about it. It's that bad. It's that bad. Tapos, may mga taong katulad ni Dr. Badoy, sasabihin nila, inaatake lang si Kibuloy, inaatake lang ang KOJC, inaatake lang tayo ng isang presidente na diktador. What the F are you talking about? Baka lang naman. Baka lang. Siguro, one of these days, try nyo kausapin yung mga naghabla. Try nyo kausapin nyo yung mga naghabla. Ano yung pinagdaanan nila para umabot sila sa punto na maghahabla sila. Huwag nyo hong i-distract ang taong bayan. Kasi alam nyo mga kotsero, nadi-distract na ang taong bayan eh. Distracted na eh. This is becoming a Marcos administration versus KOJC. It is not. It is not like that. It's not supposed to be like that. This is between a victim, isang biktima na naghabla sa isang maimpluwensya, sikat, maimpluwensya at malaking tao na humingi ng tulong sa gobyerno, paki-aresto po kasi inabuso kami. At nasabi ng gobyerno ng ating korte na ay oo nga, base sa salaysay at sa ebidensya, kailangan nga siyang arestuhin, kailangan magpaliwanag siya. Ito ang warrant of arrest. Yun ang totoong kwento ho dito. It has nothing to do with Bongbong Marcos. It has nothing to do with the Marcos administration. Actually, kaso lang to. It's a case. It's a criminal case. That is blown out of proportion. Bakit? Dahil merong mga interest groups tulad ng grupo ni Duterte, ng grupo ng kung sino-sino mga kasama nila dyan sa KOJC, na kailangan nilang ma-maintain si Kibuloy sa labas. Siyempre, sasagot si Kibuloy, sasabihin niya, hindi, invento lang niya yan, invento pala niya eh, di humarap ka sa korte. Kasi korte ang nagsabi na merong probable cause na ikaw ay dapat arestuhin.
Korte ang nagsabi nun. Kumbinsihin mo ang korte. Pero anong ginagawa nila? Dinadaan nila sa presscon. Dinadaan nila sa labas. Ayaw nilang padaanin sa korte. O ngayon, asa na yung mga biktima? Napag-uusapan pa ba sila? So, Doktora Badoy, baka naman gusto mong humarap muna sa salamin, saka mo sabihin to mga katagang to. Oh, vacuous, nothing in his head, in his heart, and nothing in his mind. At make it personal. Kasi po, bilang babae po, bilang babae po kayo, hindi po ako makapaniwala na merong isang sex abuse, isang biktima ng sexual abuse and human trafficking at hindi po kayo nakaka-identify doon sa kababaihan. Yung mga brainwash ng KOJC, hindi ko na sila biktima rin sila. Pero yung mga those who know better, tulad po ng mga taong nakaangkla kay Apollo Kibuloy at kay Duterte, those who know better, ano ang palagay nyo dito? Nakausap nyo na ho ba yung mga biktima? Kasi nakakalimutan na sa kwentuhan eh. Sila dapat nga yung pinag-uusapan eh. Masyado nang napoliticize tong At in fairness mga Kojero, walang kasalanan ng administration sa pag-politicize nitong issue ng kay Kibuloy, ng warrant of arrest, etc. Na ngayon bounty na. Bounty naman ang issue. Walang involvement ang Marcos administration on the politicizing of this criminal charge. But mga Kojero, those who has fault dito sa pagpopolitika nito is none other than the Kingdom of Jesus Christ at yung mga taong supportive kay Duterte. Imagine sa sobrang laki at sobrang lakas ng kalaban nila, inupuan ng DOJ yung petition for review ng pagkaka-dismiss ng Davao City Fiscal's Office sa kaso nila. Inantay nila ng 7 taon bago ni-review ulit ng bagong administrasyon yung kaso. At ang ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ na isisi itong kaso na to sa administrasyon, sa Marcos administration, isisi yung bounty sa Marcos administration ay pangmamaliit sa kaso na inihabla ng mga babaeng to laban kay Kibuloy. Tatawagin nyo pang baliw yung presidente. Baka gusto nyo humarap sa salamin at tanungin nyo yan, sino bang tunay na baliw? So mga Kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream. Huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Adi YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa-like updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?